San Juan Nepomuceno. Ang pintakasi ng bayan ng Malibay. Siya ay ipinanganak sa Nepomo sa Bohemia noong 1345. Kinikilala si San Juan na martir ng lihim ng kumpisalan sapagkat tinais pa niya ang mamatay kaysa ibunyag sa panibughong hari ang kinumpisal ng reyna. Siya ay patron laban sa baha at paninirang turi. Ayon sa kasaysayan, ay hiniling ni San Juan Nepomuceno ng mga matatanda niyang magulang sa mahal na Birhen, kung kaya't siya ay isang masugid na deboto nito. Sinasabi rin ng alamat na ang 5 bituin ni San Juan ay ipinahiram mula sa 12 bituin ng mahal na Birhen bilang pagkilala sa kanyang katapatan sa tungkulin bilang alagad ng Diyos. Ginugunita ang kanyang kapistahan tuwing 16 ng Mayo. Ang imahen ng San Juan Nepomuceno ay nasa pangangalaga ng kasalukuyang Hermano Mayor, Ginang Los Biminda Claudio, kanyang buong pamilya, ng Comité de Festejos del Pueblo de Malibay at ng buong bayan ng Malibay sa pagtatangkilik ng pamilya ni Ginang Basilia Vizcara de la Cruz. Pintakasing tinuturan ng puring iniingatan. Gawin ka naming uliran, O San Juan, sa kabalalan. Maria Consumadre Santa Ana. Ang batang si Maria kasama ang kanyang inang si Santa Ana. Ang pangalang Ana ay nangangahulugang biyaya sa salitang Ebreo. Ang pinakamalaking biyaya na idinulot niya ay ang kanyang anak na si Maria, ina ng Diyos anak na nagkatawang tao. Isinilang siya ni Santa Ana sa kabila ng kanilang katandaan ni San Joaquin na kanyang asawa. Ating ipinagdiriwang ang kanyang kapistahan tuwing 26 ng Hulyo. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Ginoong Joseph Cruz at ng kanyang buong pamilya. Santa Ana, ipanalangin mo po kami. Marca Señor San Jose, Patron de la Iglesia Universal. Ang esposo ng mahal na Birhen at tumayong ama ng Panginoong Hesukristo sa lupa, pinipuntuho siya ng pandaigdigang simbahan bilang pintakasi at tagapangalaga. Gayon din naman, si San Jose ay patron ng mga asawa, ama, manggagawa at magandang kamatayan. Ating ipinagdiriwang ang kapistahan ni San Jose, kabiyak ng mahal na Birhen, tuwing 19 ng Marso at bilang patron ng mga manggagawa tuwing unang araw ng Mayo. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Ginoong Randy Tenco at ng kanyang may bahay na si Ginang Mia Rosa Tenco at kanilang buong pamilya. San Jose, ipanalangin mo po kami. Maria Santísima de la Esperanza Macarena. Isang maganda at nagdadalamhating imahen ng Birheng Nagdurusa na pinaniniwalaang inukit noong bandang taong 16 at 80 ng hindi kilalang eskultor. Kilala bilang Birhen ng Pag-asa
sa kabila na may 5 luha na kristal sa kanyang pisngi na kumakatawan sa 5 dalita ng Birheng Maria. Nasa pag-aari ng Hermandad de la Macarena, isang kapatirang itinatag noong huling bahagi ng ika-16 na siglo. Ang pinakatampok ay ang emosyonal at malaking prosesyon sa Sevilla tuwing umaga ng Biyernes Santo o tinatawag na La Madrugada sa panahon ng Semana Santa. Ito ay nakalagak sa Basilica de la Macarena na pinasinayaan noong 1949. Ang replikang imahen na ito ay nasa pangangalaga ni Konsehal Joey Calixto Isidro at ng kanyang buong pamilya. Ang ating taos-pusong pasasalamat sa kanila para sa paglamok sa ating taunang prosesyon. First thing ko. Maria Santissima de la Esperanza Macarena, Ipanalangin kami. mo po. Nuestra Señora de la Piedad y Angustia. Ang mahal na ina ng habag ay ang paglalarawan sa sining na naahapis na mahal na Birheng Maria habang nasa kandungan ang kanyang sumakabaling buhay na anak na si Jesus. Biyernes Santo. Ang inang nagdadalamhati o Mater Dolorosa ay isang titulo ng mahal na Birheng Maria, kaugnay ng mga hapis o dalamhati sa kanyang buhay. Mula sa wikang Latin ang salitang piedad na nangangahulugang pagkahambal, awa o habag. Ang debosyon ng 7 hapis ay tumutukoy sa mga mamapait na pangyayari sa buhay ng mahal na Birhen at isang kilalang debosyon. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Ginang Oni R. Hilario ng Rizal Funeral Homes Incorporated at ng kanyang buong pamilya. Nuestra Señora de la Piedad y Angustia, panalangin mo po kami. La Asunción de la Virgen María. Noong ika-1 ng Nobyembre, 1950, ay itinaguyod ni Papa Pio ika-12 ang dogma ng Munificentissimus Deus na nilinaw na ang mahal na Birhen matapos ang buhay sa lupa ay inakyat sa langit, katawan at kaluluwa. Ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit kay Maria tuwing ika-15 ng Agosto at ngayong taon ay pinagdiriwang ang ika-75 guning taon ng pagkakapahayag ng dogma ng Asunsyon ni Maria. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Ginoong Julian Asunsyon San Jose at ng kanyang buong pamilya. La Asunsyon de la Virgen Maria, ipanalangin mo po kami. Kapatid yung karos. Si Justin. Santa Maria Estrella de la Mañana. Ang mahal na Birheng Maria ay tinaguriang tala sa umaga sapagkat siya ang nagpapahiwatig ng pagdating ng dakilang araw na siyang ating Panginoong Hesukristo. Si Maria ay nagpakita sa kadiliman ng gabi bago ang pagsikat ng bukang liwayway. Sa kasaysayan ay ibinigay sa atin ng Diyos si Maria upang ipahayag at maging tanda ng pagdating ng kaligtasan. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Ginoong Angelo Onasi at kanyang pamilya. Santa Maria Estrella
Estrella de la Mañana, ipanalangin mo po. Maria Auxiliadora de los Cristianos. Ang Taguring Maria, tagapag-ampon ng mga Kristiyano, ay pinalagay ni Papa San Pio Ikalima bilang alaala sa tagumpay ng mga Kristiyano sa Lepanto noong 1571. Malaki ang pamimintuho sa kanyang ni San Juan Bosco at ang kanyang mga paring Salesiano. Itinalaga ni Papa Pio Ikapito ang kapistahan ni Maria, tagapag-ampon ng mga Kristiyano, tuwing ika-24 ng Mayo, matapos niyang makalaya mula sa 5 taong pagkakabihag ni Napoleon. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Ginang Kikay Francisco, kanilang pamilya, at mga kasapi ng Archconfraternity of Mary Help of Christians. Chapel. Maria Auxiliadora de los Cristianos, ipanalangin mo po kami. De los Flores. Nuestra Señora de las Flores. Ang debosyon sa mahal na Birhen ng mga bulaklak ay nagsimula sa Italia noong ika-16 na siglo. Lumaganap ito sa gitnang Europa. Sa Katagalugan, ang kaugalian ay nagsimula pagkatapos ng proklamasyon ng dogma ng Immaculada Concepcion noong 1854. Ito ay inilathala kalaunan ni Padre Mariano Sevilla. Ang pag-aalay ng mga bulaklak kay Maria ay tinatawag na Alay kay Maria o Flores de Maria bilang pagpaparangal sa ating mahal na Every ina. month of May. Ang debosyong ito para kay Maria ay patuloy pa rin isinasagawa hanggang sa ngayon. Sa mga simbahang Katoliko ng Pilipinas, ang pagdiriwang ng Flores de Mayo ay isinasagawa sa buong buwan ng Mayo. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng yumaong si Ginang Fausta Flores Santos at ng kanyang buong pamilya, ang pamilya Bayon. Nuestra Señora de las Flores, ipanalangin mo po kami. Nuestra Señora del Santísimo Rosario de la Victoria. Sa panahon ng pamumuno ni Papa Pio Ikalima, ang Ottoman ay naging isang seryosong banta sa mga Kristiyanong bansa. Kontrolado nila ang karagatan sa Mediteraneo at parating sinasalakay ang mga lungsod sa mga baybayin ng Europa. Iminungkahi ni Papa Pio Ikalima ang pagbuo ng banal na lupon ng mga bansang Kristiyano. Bagamat higit na malaki ang puwersa ng mga kalaban, ay buong giting na lumaban ng mga Kristiyano tanga ng pananalig at pagdarasal. Idinulog ng Santo Papa ang digmaan sa ilalim ng pagkalinga ng mahal na ina at pinag-utos ang walang humpay na pagdarasal ng Santo Rosario. Umaga ng ika-7 ng Oktubre ay nagapi ng mga Kristiyano ang mga kalaban at pinalaya ang higit 12,000 mga aliping Kristiyano. Tunay na himala na bunga ng pananalangin na Rosario. Bilang alaala sa tagumpay, itinakda ni Papa Pio Ikalima ang araw na ito bilang pista ng mahal ng Birhen ng Tagumpay at kalaunay pista ng Santo Rosario. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Ginang Florencia Nene Francisco Malana at kanyang buong pamilya. Nuestra Señora del Santísimo Rosario de la Victoria, ipanalangin mo po.
Lodi, oh. Ang katawagang ito na kung saan kinikilala si Maria ng buong orden ng mga Agustino ay mababakas pa mula noong 1284. Ang mahal na birhen ay binati ng anghel na napupuno ng grasya. At nang sandaling kanyang tinalima ang Panginoon, siya ay naging ina ng biyaya dahil siya ang ina ng tagapagbigay ng lahat ng biyaya. Ipinapakita sa imahen ang nakalahad na kamay na mahal na ina kung saan dumadaloy ang mga pagpapala mula sa Panginoon. Ipinagdiriwang ang kapistahan ng Nuestra Señora de Gracia tuwing ika-8 ng Mayo. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng mga kasapi ng Knights of Columbus Council 6115 ng parokya ng San Juan de Pomoceno. Nuestra Señora de Gracia, ipanalangin mo po kami. El Inmaculado Corazon de Maria. Ang debosyon sa kalinis-linisang puso ni Maria ay nagsimula noong ika-12 siglo. Noong ika-17 siglo ay pinalaganap ni San Juan Eudes ang pamimintuho sa puso ng mahal na birhen. Ibinigay ni Papa Pio ika-6 ang pahintulot ay pagpista ang kalinis-linisang puso sa Pransya. At kalaunan ay mas lumaganap ang pagpipista dahil sa ilang pagbabagong ginawa ni Papa Pio ika-7. Ang kapistahan ng kalinis-linisang puso ay pinagdiriwang tuwing Sabado pagkatapos ng kapistahan ng mahal na puso ni Jesus. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng mga kasapi ng apostolado ng panalangin ng ating parokya. El Corazon Inmaculado de Maria, ipanalangin mo po kami. Abante. Nuestra Madre del Perpetuo Socorro. Ang larawan ng mahal na ina ng laging saklolo ay nagpapakita ng pagkukunyapit ng batang si Jesus sa mahal na ina matapos masilayan ang mga arkanghel na sina Miguel at Gabriel na dala ang mga gamit ng pagpapakasakit. Sa takot ng batang si Jesus ay nakalaspa ang kanyang sandalyas. Ang mga paring redentorista sa pangunguna ni San Alfonso Liguri ang nagpalaganap ng debosyon dito. Pinagdiriwang tuwing ika-27 ng Hunyo ang kapistahan ng mahal na ina ng laging saklolo. Ang larawan ay nasa pangangalaga ni Ginang Mary Jane Hilario Mendoza at ng kanyang buong pamilya. Nuestra Madre del Perpetuo Socorro, ipanalangin mo po kami. Inamlangin sa Lord. Nuestra Señora de los Ángeles. Nagsimula ang debosyon kay San Francisco ng Asis noong unang bahagi ng ika-13 siglo sa kapilya ng Porciuncola, isang maliit na bahagi malapit sa Assisi, Italia, na pinakamamahal na kapilya ni San Francisco at ang pinagmula ng orden ng mga kapatid na minores o mga Franciscano. Pinangalan ng Santa Maria degli Angeli, Santa Maria ng mga Anghel, ang kapilya, dahil pinaniniwalaang madalas itong dalawin ng mga anghel. Kalaunan ay nakakuha si San Francisco ng isang malaking indulhensya para sa lugar na tinatawag na Pardon of Assisi
Kapatawaran ng Assisi. Ipinagdiriwang tuwing 2 ng Agosto ang Second day. kapistahan ng Nuestra Señora de los Ángeles. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng lumakong si Emelita Reyes at ni Ginoong John Roderick M. Valenzuela at ang kanyang buong pamilya. Nuestra Señora de los Ángeles, ipanalangin mo po kami. De la Medalla Milagrosa. Miracles Medal. Mali. Sige. Nuestra Señora de Barangay. Ang Birhen ng Sang Barangay ay katagang binigay ni Dato Antonio Gaston bilang parangal sa mahal na ina noong 1954. Ipininta ng isang pasyente ng ketong ang larawan at inilibot sa iba't ibang parokya sa buong bansa. Iniuwi sa Bacolod ang larawan noong pagdalaw ni Papa Juan Pablo Magno at pinigay ang kanyang bendisyon dito. Ngayon, ang orihinal na pinta ay nakaluklok sa pambansang dambana ng Birheng Sang Barangay sa lungsod ng Silay sa Negros Negros Island. at ginawaran ng koronang pontifikal nitong Oktubre 15 sa taong ito. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng yumaong si Ginang Flaviana Espino at ng kanyang pamilya. Nuestra Señora de Barangay, Ipanalangin mo kami. Señora de Lourdes. Lourdes. Taong 1858 nang magpakita ang mahal na Birhen kay Santa Bernardita, anak ng isang maralitang taga-bukid sa bayan ng Lourdes, Francia. Nagpakilala ang Birhen bilang Immaculada Concepcion. Sa lugar na pinagpakitaan ay dumaloy ang isang batis na naging kasangkapan sa pagpapagaling, pisikal man o espiritual ang karamdaman. Ang pagpapakita ng mahal na ito, na ina na ito, ay gantimpala sa dogma ng Immaculada Concepcion. Iginawa ng koronang kanonikal sa imahen ng pambansang dambana noong ika-22 ng Agosto, taong 2020. Ipinagdiriwang tuwing ika-11 ng Pebrero ang kapistahan ng mahal na Birhen ng Lourdes. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng Confraternity of Our Lady of Lourdes. Nuestra Señora de Lourdes, Ipanalangin mo kami. mo po kami. Nuestra Señora de la De Soledad de Costa Baga. ang Reyna ng Cavite, itinanghal bilang La Excelsa Patrona at La Celestial Guardiana y Protectora de la Provincia de la Cavite y su puerto, ang ina, reyna at patrona ng buong lalawigan ng Cavite. Tanyag sa taguring ilaw ng Pilipinas at birhen ng libong mga himala. Mahimalang nagpakita at natagpuan sa Portabaga, sa baybayin ng Kanyakaw, sa Cavite, Puerto, noong 1667
at idinambana sa ermita ng Portabaga. Sa utos ni Papa Francisco ay ginawaran ng koronang pontifikal noong 18 ng Nobyembre 2018 kasabay ang pagpapatunay ni Obispo Reynaldo Evangelista na ang mahal na ina sa titulong Soledad de Portabaga ang pintakasi ng buong lalawigan. Kasunod nito ay ang pagkilala sa imahe ng pamahalaang Pilipinas sa pamamagitan ng pambansang museo at ng pambansang komisyon ng kultura at sining bilang pambansang yaman ng kalinangan. Ipinagdiriwang ang kapistahan tuwing 2 at 3 linggo ng Nobyembre. Ang larawan ay nasa pangangalaga ni kapatid na Noel Bayon at sa pangangasiwa ni kapatid na Juan Paulo Hermoso. Nuestra Señora de la Soledad de Portabaga, ipanalangin mo po kami. Señora del Buen Suceso, dala ng mga Praileng Agustin ang imahe ng mahal ng ina sa Palanyag na ngayon Paranaque, na iwang hindi naalagaan imahen hanggang nakita ito ng isang katutubo na nagngangalang Katin at hiningi ito upang iluklok sa kanyang tahanan at ipagtirik ng kandila sa karangalan nito. Nang nasa huling sandali na ng buhay si Katin, ay tinawag ng mga kapitbahay si Padre Juan de Guevara upang ibigay ang huling sakramento. Nakita ng pari at imahen na nagliliwanag at narinig ang mga may awit. Ibinilik ang imahen sa simbahan at doon ay dinambana na ito. Ang imahen ay pinutungan ng koronang kanonikal noong 8 ng Setyembre taong 2000. Ang imahen ay nasa pangangalan Nuestra Señora de la Consolación y Correa.